Okay. Bakit maingay yung background mo? Ano bang ginagawa mo dyan? May pwesto po kasi kami rito ng barbershop. Ito yung trabaho ko. Tapos, mga pwesto rin doon sa kabila. Medyo maingay. Ah, okay. Kaya pala. Wala talaga ma-exit dito na hindi maingay kasi kahit pumunta ako doon, maingay pa rin. Ah, Pero okay naman po, malinaw naman po yung boses ko. Naririnig niyo po. oo, clear naman siya. Malinaw naman. Tanong! Tanong mo na. Nakakatawa. Ikaw, tanong ka. Tanong ka ng anong gusto mong tanong. May anak ka po. Meron akong 4 na anak nandyan sa Pinas. Bali na Dalawang babae, dalawang lalaki ang anak ko. Malalaki na ba sila? So, ang panganay ko 18 years old kasi maaga akong ng anak. 20 years old pa lang. Tapos yung bunso ko is 9 years old. Kasalo ba kayo ng ex mo? Ha? Kasal ba kayo? Ay, hindi. Dito ako first time kinasal dito sa US pero ibang lahi. Pero wala na, hiwalay na din. Hindi rin kami nagkaanak nung... Ano pong trabaho niyo dyan? Truck driver ako dito, 18-wheeler. Andito ako sa truck. Dito rin ako natutulog. Oo. Ako po, bali hiwalay rin kami ng asawa ko, pero hindi man kami kasal nun. Ilan po anak nyo? 3 po. Ilang taon na? 10 years old yung panganay ko, saka yung pangalawa, 7 at saka 4. Yung bunso ko, lalaki. Andun sa nanay ko. So lahat ng mga anak mo nasa nanay mo? Opo. Bali, sila po yung nag-ano doon. Diyan sa Alabang? Andun sa Masbate. Masbate po yung probinsya ko. Andun din ang asawa mo? Hindi, may Binata, pag malayo sa probinsya. Pag nasa probinsya, may asawa. Hindi, may asawa na kasi yung asawa ko rin eh. Buntot na, malapit na raw mga anak. Okay. Pero hindi ka ang ama. Opo. Nagtrabaho sa rito, tapos sumama sa boyfriend niya siguro. Taga doon rin sa Masbate eh. Nagsama na sila ngayon. Pero Okay. mga 2 years na. 2 years na yung nakaraan. Okay. 18-wheeler po yung minamaniho ninyo, ma'am. Anong karga ninyo, ma'am? Kahit ano po, basta mga dry goods, sometimes mga food or kahit ano, mga hardware stuff or kahit mga mower trucks, mga ganun, basta mga dry. Ano yun, pick up nyo lang tapos deliver, ganun. Tapos pero yung nag-unload, may mga tao naman, hindi naman kayo, no? Ay, hindi. May pinanty po kayo? Wala? Ako is pick up lang. Pick up lang? Yes. May pinanty Pick up din? lang tsaka deliver. Ha? May pinanty ka rin, may kasama ka? Hindi uso dito sa truck driver na may pahinante katulad ng Pinas. Hindi. Pag dito, truck driver ka, pag may kasama ka sa truck, pwede kayo mag-team driving pero walang pahinante. Kasi pag mag-deliver ka or mag-pick up, merong mga warehouse, 'di ba? May mga sarili silang mga tauhan na magkarga or magdiskarga ng trailer. Kaya easy go lucky lang. Yes, maniho lang po talaga, no? At saka hindi naman ganun kahirap yung maniho, unlike dito sa Pinas. Mahirap din, lalo na pag sa umpisa, yung baguhan ka pa lang, sobrang hirap kasi iba yung trailer tawag dito. Pero trailer driver din po kayo dito dati sa Pinas o dyan din po kayo natuto? Hindi. Dito lang po talaga ako natuto. Wow. Bali, sa Pinas, never akong matutong kahit motorsiklo, hindi ako marunong mag-drive. Dumating ako dito, 2015, kumuha ko ng lisensya ko ng learner's permit para sa kotse. Then in less than 1 year, nag-jump na ako sa truck trailer. Wow. Lakas loob lang. Opo, lakas loob lang. Hindi po kayo umuwi sa bahay ninyo, bali dyan po kayo natutulog, naliligo na rin sa mga
Saan kayo naka-stop over, ganun? Hindi ako nauwi ng bahay kasi sayang yung araw eh. Yes. Alam mo naman kasi dito, no work, no pay. Mm-mm. Sayang yung araw na iuwi ko tapos wala naman akong uuwian. Mm-mm. So, nauwi lang ako ng bahay kapag may mga appointments or kukuha ako ng mga mail sa mailbox, ganun, mga importanteng bagay. Mm-mm. Pag wala, dito ako sa truck natutulog kasi malaki yung Mm-mm. bedroom ko sa Likod. loob. Mm-mm. Mm-mm. Double deck pati siya. So, pag naliligo, anytime gusto ko maligo, may mga truck stop dito na pwedeng paliguan, mga ganun. Mm-mm. Mm. Mm. Masaya naman. Yes. Basta love mo yung trabaho mo, ano? Oo, syempre. Never ko nga in-expect na magiging truck driver ako dito. Mm-mm. Pero carry naman. Alam mo naman kasi sa Pinas, pag makita ka ng babae na nagda-drive ng truck, parang may discrimination. Diba? Uy, babae. Makakaiba yun. Mga ganun. Oo. Pero dito is very common. Very common na. Hindi, pero kung tutuusin, marami na rin ngayon dito. Dito sa Manila, marami na ako nakikita. Kahit sa expressway, sa NLEX. Totoo. Oh, marami na. Totoo. Kasi may nakikita din kasi kung mga babae na Pinay na nagbablog, nagda-drive ng truck sa Pinas. Totoo. Kasi kayang-kaya naman magmaniho eh. Kaya, basta kakayanin mo talaga. Iwan naman kasi ang traffic dito. Dito kasi may disiplina. Tama. Hindi ko naman sinasabi na sa Pinas wala, pero there are more discipline dito sa US kesa sa Tsaka more on one way sila dito, kaya okay lang. Direktahan. Ang mahirap lang is pag yung maggagawa ka ng maneuvers like backing sa mga masisigip na lugar, sanayan lang talaga. Ayun. O baka pwede mo itulungan si sir papunta dyan. Just, tagagupit may barbershop eh. Nagugupit po kayo. Ano pa yung pangalan mo? Dindo po, Dindo. Dindo, okay. Tony. Saan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Bali, papa ko is taga Cagayan de Oro, Bisaya. Mama ko Cebuana. Pero sa ngayon, yung pamilya ko nasa Manila. Saan sa Manila? Hindi masyadong malayo sa Cavite. Cavite mismo, actually. Mga 30 minutes away lang sa Manila. Pero soon, kukuha ko. Ilang taon ka na po? 38. Kasunod lang pala tayo, 38 siguro. Anong year ka pinanganak? 85? Hindi ka 38. 84 ako eh. '85, so ano ka lang, mag 38 or 38 na talaga? Pero punta ako ng August. Okay. August. December kasi ako. Almost New Year's baby. December 31. Wow. Mas ahead ka lang sa kanya man siguro. Oo nga eh, lahat nagsasalibrate. Hindi ko na kailangan maghanda. 31 yun. lahat naghahandaan na. May nagtanong mo, before po kayo trailer driver, ano daw po trabaho niyo dyan muna pagdating niyo, ma'am? Bago pa lang po kayo dyan? Ang unang trabaho ko dito sa US before ako naging truck driver, unang naging trabaho ko dito, kasi ano pa lang ako noon, 2 years green card holder, nag-cashier muna ako sa isang supermarket dito. Tapos, kasi mababa lang yung sahod pag sa supermarket, yung minimum nila is nasa mga $14 lang that time, 2016. So, nag-factory ako, nahirapan ako kasi plastic molding yung company. Hindi ko gusto yung amoy na hindi maganda sa baga. So, may mga nakikita akong mga babae na nagda-drive ng truck. So, sabi, parang napaka-challenging nito kasi mga babae. Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Yes. I'll be so proud kasi, syempre, Filipina. Hindi ka nakakita ng Pinay na nagda-drive ng 18-wheeler. So, trinay ko. Kaya yun, nagustuhan ko naman siya. Once na masubukan mo mag-drive ng truck trailer, parang nakaka-addict na rin. Addict, hanap-hanapin mo, no? Kaya hindi ko na binatawan. Ha? Hanap-hanapin mo. Oo, totoo yan. It runs on your blood talaga, as in. Lalo na pag yung sanay ka sa mga maneuvers, mga backing, mga ganun, hanap-hanapin ko. Kaya ito na yung happiness ko na work talaga. Hindi ko na siya mabitawan.
So, kuya, pwede ako magpagupit. Babae Libre? na ako rin naman dito ang ginugupitan ko. Okay. Oo, libre. Pang babae at lalaki pala. Kailan ka pala uwi? Okay. Ha? Kailan ka uwi dito? Actually, balak ko dapat itong year na to eh. Kaso may problema ng konti sa company kasi nga bagong lipat lang ako dito. So hindi ako pwedeng mag-jump agad na mag-vacation leave. Kailangan ko mag-antay ng another year. So next year, uwi ako ng Pinas. Hindi pa nga ako nakakauwi ng Pinas eh. Since dumating ako dito, 2015, hanggang ngayon hindi pa ako nakakauwi. Dahil sa trabaho. Tagal na pala. Natapos na lang yung COVID, hindi ka pa nakauwi. Mag 10 years na nga. Mag 10 years na, hindi pa ako nakakauwi. Kaya, Mga malalaki na yung mga anak mo. oo, pero araw-araw ko naman sila nakakausap. Pero iba talaga pagka sa personal mo yung makita yung anak mo. Kaysa Oo, sa... syempre, iba talaga pag sasama mo sila na nagagabayan, na alagaan, personal. Pero, syempre, ginagawa ko naman to para sa kanila, kaya naiintindihan naman nila yun. Siyempre, lahat naman tayo. Kaya nga, ako nga rin eh. Kaya naman medyo malayo rin kasi para rin lang sa mga bata eh. Wala pa ho kayong nakitang Amerikano, ma'am? Naliligaw? Marami dito mga nagpapapansin, pero wala talaga silang amor sa akin. Ewan ko kung bakit. Wala talaga silang amor sa akin, hindi ko maintindihan. Maraming mga nagpapapansin dito. Kasi dito, lagi ako napapagkamalan na Spanish. Ang mga Spanish kasi dito, halos magkamukha lang ng Filipino. Pag nakikita nila ako na, basta hindi ako nagsasalita, sabi nila, habla Espanyol? Sasagutin ko na lang, poquito. Poquito means konti. Kasi syempre, di ba, na-colonize naman tayo ng mga Spanish for 330 years. So, mixed-blooded na tayo ng Spanish din. Kaya napapagkamalan ako dito lagi Spanish. No? Pero marami na mga kuko natin nasa Spanish yan galing. Oh, correct. More on Spanish blood tayo. Kaya pag mga Spanish, lalo ng mga Mexican, pag makakita sila ng mga Filipino dito, isipin nila Spanish din. Unless kung madinig ka nila magsasalita, doon nila malalaman na hindi ka pala Spanish. Pinoy. Manliligaw na Pinoy, ma'am? Pinoy? Meron din online, pero hindi ko pinapatulan. Tamad kasi ako mag-chat. Mag-chat-chat. Nag-chat-chat lang ako sa family ko, mga ganun. May mga Filipino din dito, maraming mga Pinoy dito. Yung iba, double asawa. Mga ganun, pero hindi ako masyadong nakikihalubilo. More on sa truck lang talaga ako. Pag nasa kalsada ako, hindi ako nalabas ng truck. Drive, tapos pahinga, ligo, drive ulit. Ganun lang, hindi ako nalabas ng truck. Unless kung gusto kong mag-bar hopping, ganun, pupunta ako ng bar, mag-isa. Tapos, babalik din sa truck, ganun. Ganun lang. Kasi may mga truck stop na may mga bar malapit. So, ano lang ginagawa ko. Tulad ngayon, nagpa-park ako dito sa truck stop. Puro mga truck ang mga kasama ko dito. Tapos may mga bar din sa paligid, ganun. Itong truck stop na to, wala siyang bar kasi maliit lang to na truck stop eh. Pero meron siyang, of course, gas station, siya, may mga convenience store, ganun. In area, kainan. Truck stop lang talaga. Kainan, ganun. Kung saan ako dadat na ng gabi, mauubos na yung driving hours ko kasi may limit ang pagdadrive ng truck driver dito. Kung saan ako abutan ng gabi, or depende ko hanggang mauubos yung driving hours ko, doon ako mag-i-stop. Matutulog, ganun. So, bayad din po, kahit pala, no? Kahit nakapark, bayad na. Oo, syempre. Kasi habang nasa akin yung load ko, yung i-deliver ko, bayad yun. Kasi dyan naman kami binabayaran sa load na dinideliver namin. Okay. Pag na-deliver na yung load, saka kami binabayaran, yung mga ganun. Tapos another load na naman. In 1 week,
ano din ako, minsan 3,000 miles kasi binabayaran kami per mile. Per mile. 3,000 miles po, week, ano. Sa isang araw, nakakadrive ako ng mga less than 10 hours. Mostly 10 hours, less than 10 hours, ganun. Tapos, shutdown ka na, tulog. Required mo, rest ka ng 10 hours after mo mag-drive. Tapos, kinabukasan, another day na naman. Ganun lang, buhay. Ilang taon na pala kayo, ma'am, naghiwalay ng dati mo? Yung tatay ng mga anak ko, tagal na, 2013 or 12, mga ganun. Tagal na. May pamilya na rin siya ngayon. Wala siyang sariling pamilya. Iba-iba yung ano niya. Hindi. Gusto niya magkipagbalikan sa akin pero ayoko na. Kasi long story, pang MMK yung buhay ko sa Pilipinas dati. Pero ako na yung umaayaw. Pero sa mga bata, sa kanya okay rin naman. Okay lang. Actually, nasa akin yung dalawang babae ko, yung dalawang lalaki ko nasa kanya. Pero ang nag-alaga is yung parents niya. Okay naman yung communication namin. Wala ko, andyan sa'yo lahat. Gusto mo lahat yung apat. Hindi. Yung dalawang babae ko nasa akin. Tsaka, gano'n lang set up. Napag-usapan, napagkasunduan naman yung gano'ng set up. Tsaka nasanay na rin yung dalawang batang lalaki doon. Ganun. Pero yung communication is intact pa rin. Ganun. Walang gap. Walang gap sa pamilya. Nasa pagkakasunduan lang talaga. Pero may plano pa rin po kayo mag-asawa, ganun? Oo naman, kung pala rin. Alam mo na. Hindi naman talaga hinahanap yung magiging asawa mo kung saan darating, di ba? Kung kayo talaga, kahit anong mga pagsubok pa yan, magiging kayo talaga, di ba? Kaya, ibibigay lang naman yan sa'yo ni God kung kailangan eh. Tsaka, oo naman. Mahirap pa yan ngayon na pabigla-bigla ka. Siyempre, kilalanin mo muna yung tao bago ka Oo, syempre, hindi dapat yung padalos-dalos kasi alam mo naman, laging nasa huli ang pagsisisi, di ba? Meron namang nasa una na pagsisisi para hindi ka na magsisi sa uli. Pero rin gano'n. Iwanan mo na lang yung pagsisisi mo. Ganun talaga, parte na ng buhay natin. Pero kailangan lang talaga sumabay sa agos ng buhay, you know? Kailangan sumabay sa agos ng buhay. Bali, perintan tayo, ganun, sa FB. Ha? Okay lang, walang problema. Okay naman ako dyan. Hindi ka rin boring dyan, hindi rin ako dito boring. Kasi nakagawa lang kasi ito ng building na to eh. Bali, kunti pa lang yung customer, kaka-open pa lang ng ibang mga store dito. Ganun din kami. Maganda yung maganda yung career mo kasi pwede kang magtrabaho sa ibang bansa. Barber din. May nag-offer na sa akin dito. Bali, galing na rin siya doon. Gusto niya ako sa worship na Oo. Isay ko, maipon-ipon muna ako, tsaka lingguhan ako nagpapadala doon sa mga anak ko. Maigi kung ganun. Bali, dito, libre lang kami dito tirahan. Libre lang kami upa, bahay, tubig, ilaw. Pero pagkain namin sa amin maigi. Kung ganun pala. Pero kapagod rin, minsan maghapon ako dito walang pahinga. Tayo lang talaga kasi daming customer, minsan pila. Ibig sabihin maganda pala yung service ng barbershop nyo kasi marami kayong customer. Dinadayo. Oo, minsan tumal din, ganun. Hindi naman pare-pare. Tuwing linggo, maraming customer. So ibig sabihin 7 days a week open kayo? Wala, hindi kayo nasasara? Hindi. Wala kami day-off dito. Pero pagka gusto ko mag-day-off, sinasara ko naman to kasi ako lang naman dito mag-isa. Okay. Isa na may-ari dyan, ikaw? Hindi ako may-ari nito. Bali, may amo ako dito. Kumbaga ako lang yung pinag-aano niya dito kung gusto ko magtrabaho, gano'n. Ikaw yung pinagkatiwalaan. That's good. Opo. Ate lang kami sa kita.
Yung malaki-laki yung kita ko dito pagka merong nagpapa, papatumong ng buhok, gano'n. I-on ko lang yung engine ko. Sabi niya sa akin kung maingay ha, kasi ang lamig eh. Nagban temperature dito ngayon. Winter na kasi dito, 32 degrees na sa freezing point. Lamig. Bakit ng December eh. Negative 32, ma'am. 32 is freezing point. Pwede siya mag-snow kung nasa forecast ng snow. Ang lamig. Kaya na ko pa kasi enough to. So, hindi ka pa nakatulog. Kasi ano oras na pala dyan? Kakastop ko lang po kasi mag-drive. Nung nag-message si si Ma'am Del kanina, kakastop ko lang mag-drive noon kasi ginabi na ako. Late na ako nang start ng mag-drive kanina. Kaya late na rin ako. Kaya naman na nag-message siya, kakastop ko lang. Pag nag-stop ako, gising ako niyan mga 3 to 4 hours, saka akong matulog. Minsan may insomnia, hindi makatulog, ganun. Ba't nawala yung Bluetooth? DJ yung... Nakakala niyo pa ba yun, DJ yung taga-Davao na una ko pagsali dito? Kamusta? Hindi kami nagkaano dun kasi pinuna ko lang siya kasi lagi siya nagpo-post na yung maiksi yung mga shirt niya, ganun. Kita na yung pusod niya, nagalit sa akin kaya hindi umayaw na ako dun. Hindi kasi ano po yun, girlfriend mo na ba o hindi pa? Hindi naman pero malapit na sana. Umayaw ako kasi yun nga laging ginagawa niya, nagpo-post siya na yun na yun. Gusto niya po yun eh. Nasanayan niya na eh. Kaya siyempre ako, hindi rin ako sanay sa mga ganyang babae na parang dinidisplay yung katawan eh. Kaya umayaw na lang po ako, matras na lang po ako. Anong po kayo ni Ma'am? Bluetooth ko. Wait lang ha, yung Bluetooth ko. Nawala na pa boses mo. Pag may time ka ma'am, pwede ka mag-vlog na rin about sa mga ginagawa mo araw-araw bilang isang truck driver dyan. At least maraming ma-inspired, no? Ano po, DJ Gel? Pag may time ka mag-vlog ka, so nga, siyempre. Nagbablog ako. Small content creator po ako. Meron ako mga vlog. Promote mo ma'am para at least ka-inspired sa mga lalo-lalo single mother dyan, wag mo walang pag-asa. Correct. Totoo po yan. Nabablog po ako. Konti pa lang followers pero... Pangalan ng page mo, ano? Pangalan ng page? Ha? Pangalan ng page ninyo? Anong page? Para ma-follow ko ng mga single mother dyan sa baba, sa comment. Ano po, Antoinette Abbas Culbertson ang ang haba page ko. Palitan mo na lang ng Anton tapos net para madali nila mahanap. Antoinette. Antoinette na walang I sa O. Tapos Abbas, A-B-A-S, tapos Culbertson. Anong oras na ba dyan sa Pilas ngayon? 11, 12:48, so mag 1 p.m. na pala dyan ngayon. So, kumusta naman po? Every tuwing kailan po kayo nauwi ng Masbate? Kararating ko lang po dito ngayong magdadalawang linggo pa lang po ako rito ngayon. Okay. Okay, meron ako friend na taga Masbate. Ano po? Meron din akong kakilala na taga Masbate, mga friends ko din. Hindi ko lang alam kung saang part sa Masbate. 'Di ba medyo may halong Bisaya ang Masbate? Halo-halo din doon, may Bicolano, mayroong Cebuano, mayroong Ilonggo. Yung original na dialect talaga ng Masbate is Masbateño. Hindi, Masbateño siya, parang may halo siyang Waray, may halong Bicol, ganun. Okay.
Saan nga ulit yung probinsya niyo, ma'am? Cagayan de Oro, tsaka Cebu. Hmm, Mm-mm. layo pala nung Cagayan, Cebu. Malapit lang, Pinas pa rin. Ako ang malayo, nasa Amerika ako. Sino ang nagbabantay ng mga anak niyo? Nanay mo? Mama ko. Mama ko tsaka mga kapatid kong lalaki. Yung papa mo? Wala na akong papa. High school pa lang ako, wala na akong papa. Pareho din pala tayo kasi papa ko wala na rin pero mama ko buhay pa. Mama ko na lang, may edad na rin, inalagaan ko din. Yun, ayaw kong bigyan ng stress kasi syempre, yun na lang yung magulang mo kapalagaan mo. Okay, kumbaga ang pag-alaga niyo sa'yo nung simula na lumaki ka, kumbaga inanuhan mo rin ng pag-alaga. Correct. Correct. Ganun talaga. Simula nung naghiwalay kayo ng asawa mo, hindi ka na talaga nagka-boyfriend. Ay, hindi. Meron akong naging karelasyon online. Taga Pinas din. Pero nag-ano din kami doon, nagtagal kami ng mga 1 year na higit. Kaso hindi rin nag-work out kasi ayoko yung inaabuso, especially financially. Yan. Nangihiram ng pera, ganun. Hindi naman siya nagde-demand, yung mga paramdam gano'n. Siyempre ako kasi mabilis na ako maawa. Mabilis akong bumigay. Inaabuso naman, ayoko ng gano'n. Siyempre, pag alam mo na inaabuso ka, bakit mo pahayaang abusuhin ka, diba? Kasi yung iba, pag alam nilang nasa ibang bansa ka, iniisip nila marami ka ng pera. Namumulot ka ng dollar. Yung snow nagiging dollar, yung mga dahon nagiging dollar. Hindi po yun ganun kadali. Dito, pag hindi ka magsikap, magiging homeless ka, wala kang tirahan, wala lahat. Kailangan mo talaga magsikap. Yan ang hindi na-realize ng ibang tao. Kasanayan na yan dito sa atin, lalo na sa mga probinsya pagka-abroad, mapira yan, ganun, ganito. Naman. Oo, mabango ka Sa abroad. sa kanila, ganun. Pero ano nga po pala yung tinitirahan mo, ma'am, yung inuuwian mo dyan? Ano, nagre-rent ka pa po? Apartment. Oo, sa ngayon, apartment lang tinitirahan ko kasi mag-isa lang naman ako ayaw kong kumuha ng bahay na mag-isa lang, sayang yung pambayad. Balak ko, saka na kukuha ng bahay pag nandito na yung mama ko at yung mga anak ko. mo. Kasi mag-isa lang naman ako. So sa ngayon, apartment muna. Kasi kailangan talaga may apartment. Kailangan talaga may address ka. Kasi in case na mag-petition ako sa family ko, kailangan may personal address ka talaga. Tsaka may mga mails ako na importante na like mga taxes, ganun, i-mail sa bahay. So, important talaga na may address ka. Akala ko paperless na lahat ng mga mail ninyo dyan. Tulad yan, sa email na lang. Meron ding mostly paperless. Pero mas gusto ko talaga mayroon akong hard copy. Tama. Pwede ko naman siya i-print, kaso napaka-inconvenient para sa akin bilang truck driver kasi siyempre, pupunta pa ako ng mga ibang stores para lang magpa-print, ganun. Mahirap ako makahanap ng mga parking kasi 18-wheeler yung dala ko. Tama. So, mas gusto ko palang i-mail sa bahay. Tsaka at least nakaka-uwi din ako, nabivisit ko yung bahay, gano'n. Halimbawa, ma'am, hindi ka busy, chat ka lang sa akin para hindi ka naman boring dyan. Kwentuhan ba? Oo, walang problema. Wala namang problema. Pero Tamad lang ako mag-chat minsan. Tamad talaga ako mag-chat. Tawag. Call na lang. Video call na lang. Voice command. Yung magre-reply, ma'am, yung boses mo pero nagta-type ba? Di ba uso yun ngayon? Ha? Oo, yung voice message. Oo, ganun ang ginagawa ko kapag may nagme-message or like family ko, ganun. Instead ganun na lang, voice message. Oo, ganun. Ganun para convenient kasi naka-bluetooth naman ako. Voice message ang ginagawa ko. Mabilis pa. Oo nga. Nadidinig pa ang boses, di ba? Oo. Alam mo kung namamaos na o hindi pa. Makinig ka na lang. Correct. Yung gano'n na lang rin natin. Para... Hinto ka na
naman dyan kung ano pa. Tanong ka. Ang dami ko na nga kinuwento eh. Ngayon sa akin na nga, ikayo naman po magkwento. Hindi, kayo naman ni DJ yung magpintuan eh. Mga ano, ilang taon na ba kayo hiwalay ng asawa mo, kuya? 2 years. 2 years po. 2 years? Bakit naman? Bakit ka naghiwalay? Sinasaktan mo siguro. Hindi naman, kasi ang usapan kasi namin, kasi nagtrabaho sa dito Maynila, ako yung naiwan doon. Kasi nagtrabaho sa dito sa factory. Siyempre, may mga utang din kami kasi nakumpay yung ang panganay namin eh. Nabaon-baon ako sa utang kasi higit 1 buwan rin kami sa ospital eh. Pabalik-balik. Bakit? Anong nangyari? Typhoid man yung ng doktor, pero maraming mga Sino ang ending. nagka-typhoid? Sino ang nagka-typhoid? Anak mo? Panganay ko po, opo. Pero okay na. Okay na siya ngayon, sa awa ng Diyos, pero hindi pa okay kasi hindi pa ako nakabayad sa mga utang ko. Kaya, punta ako dito. Kasi yung asawa ko kasi yung inasahan ko, hindi naman kasi nagpa-asawa ka sa iba. Pa, wala pa kaming kalungan talaga. Wala mga akong bisyo. Maigi yan. Maigi wala kayong bisyo. Kasi mas dagdag sa problema mo yung bisyo. Maigi yan wala kayong bisyo. Opo, wala naman. Kasi, nasa reliyon kasi namin yan na bawal yan eh. Ano ba reliyon mo? Ay, bawal nga pala, sorry. Ha? I-chat ko na lang sa iyo, wala reliyon. Oo nga, sige lang, okay lang, bawal kasi. Kagugutan. Yun, nalaman ko na lang na tumama sa ibang lalaki. Pero taga mas bati rin yung lalaki. Nagbanta siya na kunin niya raw sa akin yung mga anak ko, yung mga anak namin. Sabi ko, hindi mo man ito makuha kasi ayaw ko talaga ito ibigay. Saan kurti tayo magharap. Kasi wala ka mang ebidensya sa akin na may asawa. Kung ikaw yung may asawa, ayaw ko naman, baka pagsamantalahan to ng mga asawa mo. Oo, naku, mahirap yung pag ganun. May mga babae kang anak? Opo, panganay ko at pangalawa ko, babae. Naku, wag mo ipagkatiwala basta-basta. Wala na mga babae yung mga anak mo. Tapos, paan pa ko nung asawa niya na patayin raw ako pagka hindi ko raw ibigay yung mga bata. Dapat meron kayong kasunduan sa gawa kayo ng affidavit na, parang restraining order, mga ganun, para walang galawan. Kasi nagdedehado dyan sa mga bata. Hindi niya naman kukunin siguro kasi sabi nung kapren niya, nagkapren ko rin sa FB, malapit na raw mga anak. Kasi salamat sa Diyos na hindi niya kunin yung mga, kasi pagka may anak na siya, hindi na siguro siya mag-interest sa mga anak namin. Kasal ba kayo? Hindi. Maigi na lang hindi kayo kasal. Kasi pag kasal, mahirap talaga. Mas lalong mahirap. Kaya saka materialistic kasi yung asawa ko pagka, ano ba sa pera? Yun lang, mahirap doon pag maluho. Wala mangyayari pag hindi marunong mag-budget. Kailangan talaga budget. Kailangan practical. Sa panahon ngayon, practical. Kaya nga. So ilang taon na po kayo naggugupit? Magpa 5 years na po. Pero doon ako talaga matagal sa amin, doon sa city namin, doon ako naggugupit. Mababa lang doon eh, dito medyo malaki. Saka okay rin dito pagka merong medyo may pira-pira yung customer, malaki rin naman yung tip. Maigi. At least, di ba, na may naiipon ka rin galing sa tip. Kahit pa konti-konti lang yung kita, pag naiipon na, basta marunong ka lang meron naman. Basta marunong ka lang magpaikot ng pera. Basta marunong ka lang talaga magpaikot ng pera. Para nga lang mahanap buhay. Ano naman natin yung yaman dito kung
Hindi naman natin ito madalas kabilang buhay. Basta kung na tayo, kung anong ipagkaloob, yun na lang. Tama, tama. Yung ibang tao Madadala kasi, sa hukay. yung pangarap eh. Yan, libangan ko dito pagka umuwi ako sa boarding house, hindi na ako lumalabas. Doon ako sa loob. Dyan sa loob? May ano kayo dyan? May quarters room kayo dyan? Wala kaming quarters dito. Bali, umuwi kami dun sa village din, sa Bibistor. Malapit lang. Isang sakay lang, tricycle. Okay lang. Saka yung mga kasamahan ko, yayaya ako, doon lang ako talaga. Kaya pala maingay. Patrolin mo mga kasama mo dyan. Edi habang nasa live ka ngayon, may mga customer kayo dyan. Wala pa naman. Ang marami customer dito, mga alas 4. Okay. Pagka meron pa isa-isa, hindi muna ako nagugupit. Say kung maya-maya na lang. Inatamad ako kung pa isa-isa. Gusto ko, pagkatapos ng isa, meron na naman, babalik. Maganda yung trabaho mo. Pwede kang in demand din yan sa ibang bansa eh. Barber. Sana nga, pero wala man tayong perang panggastos eh. Siyempre, mahirap kaya Marami naman mga agency na yung maliit lang yung placement fee, mga ganun. Stepping stone ba? Tsaka, hindi pa ako nakaranas ng ganyan eh. Masyadong malayo na sa mga anak ko. Sa bagay, hindi mo makasama yung mga anak mo. Kaya, dito na nga sa Pinas, kahit minsan napatulo yung luha ko eh, pagka na-miss ko yung mga anak ko eh. Naiintindihan kita dyan. Alam ko ang pakiramdam. Kasi simula nung lumaki yung mga anak ko, kami laging hindi nagkakaiwalay. Kasi yung asawa ko, pagka sumabis na punta ko Maynila, ganun, magtrabaho, bahala ka, nasa sa'yo, ikaw naman. Sa desisyon mo yan. Kaya, sa akin talaga yung mga anak ko. Mas maano pa yung loob sa akin kasi sa kanya. Mas malapit sila sa'yo. Kaya tinuturuan ko raw yung mga anak ko para magalit sa kanya, nagalit talaga sa kanya yung mga anak ko kasi yung mga anak ko pwede pa siya pakasuhan ng DSWD yung kasi one time na sa city ako nagtrabaho noon, barbers din, buwanan ako umuwi, may dinala siyang lalaki sa bahay gabi. Pinakita nung mga anak ko kasi yung anak ko yung pangalawa at saka yung panganay ano na kaya yun. Pero advice ko sa'yo kuya, kahit gaano pa kalala yung pag-aaway niyo ng mag-asawa, wag na wag mong sabihin sa mga bata na yung nanay niyo ganito ganyan. Dapat positive pa rin yung ituturo mo against sa mother nila para hindi sila tanim ng sama ng loob. Kasi syempre hindi naman po nangyari nagturo sa mga bata. Siya lang naman po naggawa ng paraan para magalit sa kanya yung mga anak kasi lagi siya nagpo-post, naglalambingan siya ng asawa niya ngayon. Pinopost niya. Tapos pinapakita rin ng mga kapatid niya doon ng mga kapitbahay namin sa mga anak ko. Kaya siyempre, kahit mga minor pang isip nun, magagalit talaga sa kanya. At saka sinabihan ko pa nga yung mga anak, kahit ano pa kasama yung ina nyo pa rin yun. Kasi kung kayong magalit sa kanya, utang nyo pa rin yung buhay nyo sa kanya. Pero yung ang hindi lang natin pwedeng gawin, ang hindi nyo lang pwedeng gawin sa kanya, yung tangkapin natin siya ulit kasi nangyari na yun. Wala, ganun talaga. Parte na talaga sa buhay ng tao yan. Kaya? Kailangan na lang natin gawin is dapat natuto ka sa masalimuot mo nakaraan. Ganun lang. Dapat natuto ka. Nakakampo naman ako. Kaya nga ang ginagawa ko para makaano ako, yun. Babasa na lang ako lagi ng Bible. Maigi yan. So anong naalala mo sa Bible?
Saka na lang, ano na lang, i-voice record ko na lang yan. Joke lang yun. Pero kung may time ka, pwede naman ako mag-call sa'yo. Oo, okay lang. Walang problema. Pero muna ako sa'yo, baka... Basta pag hindi na ako busy kasi minsan natawag yung company ko, ganun, mga brokers natawag sa akin about sa load, mga ganun, mga appointments. Ayaw ko naman maka-istorbo dyan sa'yo eh, siyempre. Ay, hindi naman. Mahirap Hindi na. naman. Kasi naka-bluetooth naman ako. Ayaw ko pa naman na yung may taong nagagalit sa akin eh, siyempre. Siyempre, sino ba namang may gustong may magalit sa'yo, di ba? Ikaw naman yung ano, So, yun. ikaw naman yung kwento. Ano bang tanong? Nasa Pero- hot seat pero- tayo ngayon. Dapat ngayong ano, makauwi ka na sana ngayong taon na to kung halimbawa hindi ka company mo. Oo. Kung hindi lang ako nagpalit ng trabaho kasi nakipagtalunan ako sa supervisor ko sa dating company. Mga Russian ang may-ari ng company. Nakipagtalo ako. Kasi hindi fair yung bayad nila sa akin. Dinaya ako sa bayad ko. Abuso. Kasi ilang beses na ginawa sa akin. Tapos hinayaan ko ng first, second, third time, hinayaan ko lang. Pero paulit-ulit, inabuso na ako. So, nakipag-away talaga ako sa mga Russian. After nun, umalis ako. Nag-jump ako sa company na to bago. Kaya hindi ako pwedeng makauwi ng Pinas kasi kailangan ko mag-stay ng another year para makaipon ng vacation leave. May nagtanong mo ano daw company mo ng tracking? Sa ngayon, US Express. iOS Sino po Express. nagtanong? Bakit po? Sa comment. Bakit po May nagtanong? kakilala. May tracking driver din. Lalaki nga lang. Okay. US Express po ako. Marami na akong mga company na pagtrabahuan dito sa tracking. Actually, pang-anim ko na to na tracking company dito sa US. Kasi sa tracking naman, mga driver mostly hindi permanent na nakakapagtrabaho sa isang company kasi mostly tracking companies. Ano ba? Kailangan mong tawag dito, kailangan mong makiramdam kung okay ba tong company na to, paano ba sila makikisalamuha sa'yo, paano yung bayad nila, hindi ka ba nila dinadaya, mga ganun style. Kaya marami sa mga tag-driver palipat-lipat ng company. Pati ako. Pero itong company na to, siguro ito na yung last kasi maganda yung patakaran nila. Tsaka very professional sila. The way sila makipag-work sa driver. You know, they treat you na parang pamilya talaga. Hirap man ni Ubrayhin yan 18-wheeler haba-haba no? Oo, 18-wheeler. Gusto niya makita truck ko. Malamig na sa labas. Patingin nga ma'am. Ng truck. Lalabas ako? Sige. Yun ako, magja-jacket lang ako saglit kasi malamig eh. Sobrang mabigat talaga dyan ba pagka winter na? Oo, magkaka-winter lang dito. Naggaling ako ng Pennsylvania kanina, nag-umpisa silang mag-snow doon. Dito sa Virginia wala pang snow kasi part ng in between north and south ang Virginia kaya hindi pa masyado nag-snow. Lalabas ako. May parking lights ko. Madiglim yung background. Pwede ba mapalitan ng camera? Pwede pa ma'am. Paano? Switch camera ito. Oo. Ayan yung truck ko. Wow. Masyadong yan, yung nakailaw na yan. Tapos, ito mga kakapit-bahay kong truck yan. Yan. Mga truck din na nakapark. Nakabukas yung engine mo. Trailer. Ang ano kasi engine ko?
Madilim eh, hindi niya nakita yung trailer ko. Madilim. Madilim masyado. Pero ganyan kahaba ang trailer ko. Haba. 18 yun eh. Ano siya, Ilang meter? 13 feet, Oh. 13 feet 6 inches yung haba ng trailer. I mean, yung taas ng trailer. 14. 13 feet 6 inches yung taas niya. Tapos, 6 inches yung taas. 53 feet. 6 feet. Yung taas. 13 feet. 13 feet. 13 feet 6 inches, oo. Ah. Tapos, yung taas niya, 13 feet 6 inches. Tapos, yung length niya, yung haba is 53 feet. 53. Oh my gulay. 53 feet. Uy, lamig sa labas. Grabe. Parang kulang-kulang 20 meters yun ah. Mga 17 siguro meters. Oh, more than. More than. Mahaba talaga. Paano pag Hindi na-flatan? yan pwede dito Kaya- sa Pilipinas. Ha? Hindi yan pwede dito sa Manila. Meron din naman din dito, sir. Meron naman. Halimbawa, Meron bang 18-wheeler sa Pinas? Meron na. Meron pala. Akala ko ano lang, tama hanggang 10 or 16. Meron palang 18-wheeler. Meron. Ang dalawang ano yung nilalagay. Yung dalawang Yung parang double na siya. double. Parang double trailer ang style, ganun. pero bihira yata siguro yan dito. Karamihan kasi dito mga ano lang eh, trailer, ganun. May mga nakikita din ako mga trailer dyan. Wala naman akong pakialam dati kasi wala naman akong idea na magiging truck driver ako dito. Wala lang ako nakikita. Ano lang, tingin lang ganun. Paano pag na-flatan kayo, ma'am? Kunyari, kasi winter, iba yung gulong ninyo pag winter, di po ba? Kasi palitan nyo na mas makapit, di ba? Pag na-flatan, tatawag na lang ako ng road service. Meron ako dyan sa vlog. Na-flatan ako ng 2 tire at one time. Nasa customer ako. Tumama yung tires ko sa curve na masyadong sharp. Hindi ko nakita kasi nasa blind spot. Sumabog yung 2 sabay. Tatawag ka lang ng road service, ganun. Hindi naman ako nagpapalit ng tires. Pero kung sariling truck po to, kasi ako, company driver ako. So, kung anong mga problema, sagot sa kumpanya. Pag ako, sariling truck ko, ibig sabihin, owner-operator ako, sariling gastusin ko, so sariling pera kong bibilin ko, panggamit sa tires, pagpapapalit ng tires, ganun, pagpapaayos ng mga sira, ganun. Mas okay na rin na sa company na yung sasakyan, no? Truck, no? Ha? Mas okay na rin na sa kanila yung truck, yung di minamanahiho mo. Oo. Kasi dati nag-owner operator ako, nag-lease purchase ako, bali parang lumalabas na nire-rent ko yung truck ko tsaka trailer. Dahil pag na full pay, akin na yung truck at tsaka trailer. Ginawa ko yun dati. Yes. Kaso problema sa tax, sakit sa ulo, itinigilan ko. Iba kasi ang proseso dito sa tax. Sayang, hindi mo tinuloy, edi wala na. Sa ulo. Hindi, nag-lease ako, pero walk away lease naman siya. Pwede mo siyang, Refund, parang kung ganun. ayaw mo na noon, dispatch mo na, ibalik mo na sa kanila, ganun lang. Pero sakit kasi sa ulo pagdating sa tax filing. Kasi sariling pera mo gagamitin mo pagbabayad sa tax. Unless pag company driver ka, babawasan nila yung sahod mo weekly sa tax automatically. Wala ka nang isipin na kung ano-ano pang computations sa tax. Mga ganun. Ayoko ng mga ganun. Itinigilan ko. So, mas happy ako sa company driver ngayon. Ginagawa ko. Siguro dito na ako magre-retire sa company na to. Oo naman. No. Pero dito sa Pinas, before po kayo magpunta dyan sa US, ano pong work ninyo, ma'am? Nasa hospital po ako. Hindi rin doktor, nurse. Hindi. Nag-nursing ako sa Pilipinas. Pero hindi ko siya pinurso dito. Hindi ko siya pinurso dito. RN naman kayo? Registered po kayo? Hindi. Hindi. O, di ba? O, kung saan ka masaya, doon ka, di ba? Oo, correct. Marami nga dito, mga professional sa Pilipinas, magagandang mga profession, pero pagdating dito, ibang trabaho. Kasi dito,
mas malaki ang sahod sa labor kumpara sa mga opisina. Mm. Pag labor ka, mas malaki ang sahod. Yes. Sino nga po to si Gandang Hari? Yung, di ba, truck driver na rin yon? Si kapatid ni Robin Padilla? Ni senador? Si Dennis Padilla? Si Rostom. Si Rostom, di pa ba nag-truck driver? Ah, Rostom? Po? Yes. Truck driver po ba siya dyan sa US, dati? Dito sa US? Oo. Talaga, di ko alam. Ngayon? Siguro mga 2 years ago ko na nakita yon. Pero ngayon dito po yata siya sa Pinas na naman. Ano, truck din ang dinadrive niya? Yes, trailer. Ganyan. Talaga? Wow, isa-search ko nga yan. Na-curious ako. Tingnan mo. Sino ba si Rostom? Si Rostom Padilla. Si Gandang Hari. Kala ko ba nag-roll niya? Marami na rin gusto mag-apply, ma'am. Truck driver daw dyan. Tara na! Apply na! Sakay kayo lahat dito sa trailer ko. Aba, magkasya tayo lahat dito. Kasi may kilala din po ako, lalaki. Pero hindi rin bumababa ng 300 yung sinasahod niya. 350, 400 nga daw, ma'am. Kaya niya kitain daw, ma'am, eh. No? Dito sa US? Tama ba? Mga 400. Actually, sa totoo lang, kung ikumpara mo ang Sa peso. sahod ng truck driver sa mga nurse dito sa US, mas malaki ang sahod ng truck driver kumpara sa mga nurse dito. Totoo po yan. Kaya marami sa mga, lalo na mga military, yung mga nasa military dito, mga marines, nag-shift sila ng trucking. Marami sa kanila dito. Tsaka mostly talaga sa mga military, yung mga nag-resign sa military or marines or mga retired na, nagfo-fall talaga sila sa trucking. Kadalasan. Hindi ko lang alam kung makapag-drive ako ng truck sa Pilipinas. Iba kasi ang traffic sa Pilipinas eh. Tama. Siguro pagka nag-apply ka dito, automatic ka talaga kasi experience mo, US eh. Nga lang, iba nga yung traffic sa US kaysa dito sa Pinas. Dito sa Pinas, okay lang naman sa sa expressway ka dumaan. Nga lang, pag pumasok na dun, kunyari sa factory mo ipapasok yung trailer mo, yung mga secondary road, yung maliliit, yung mahirapan maniobra. Correct. Tapos traffic, yun problema dito. Correct. Totoo talaga yan. Tsaka yung iba, hindi mag-giveaway sa'yo. Marami sa Pilipinas ganun. Dito nga marami eh. Cost ng traffic eh, no? Magbabaking ka na lang. Oo. Mahirap. Kita niyo po dito sa may Caloocan po, Bandalos, maraming factory dyan. Pag dumaan lang yung tracking talaga, wala na. Sikip na. Oras na yung delay. Abutan na talaga ng urat ng traffic talaga. Kaya karamihan nadidisgrasya kasi inaabot yung oras na walang traffic sa Maynila. Correct. Kaya sabi ko nga pag ako uwi ng Pilipinas, kahit kotse hindi ako magdadrive. Kasi totoo yan, kahit kotse hindi ako magdadrive sa Pilipinas. Kasi marami na akong mga nakilala dito na mga Pinoy na family umuwi ng Pilipinas. Hindi naman lahat pero mga iba na didinig na family sila ng mga Filipino umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Nagjo-joyride silang pamilya papuntang ibang probinsya, hindi na nakauwi kasi namatay na sa aksidente. Mga ganun. Kasi ayaw, God forbid, ayaw naman mangyari yung mga ganun. Iba pa rin kasi dito eh, no? Compare dun sa dyan sa US. Siguro kung dito kasi may Pilipinas driver ka, tapos pag pumunta ka dyan, mani-mani mo na lang talaga yung pagmamaniho. Dyan, no? Kumbaga PTX pag dito ka na driver sa may Pinas, pag natuto ka na dito sa Pinas, driver ka na talaga ng tracking, tapos pag pumunta po kayo dyan sa US, okay lang pero pag galing po dyan sa US tapos pupunta ka dito sa may Pilipinas, sobrang hirap sanay. Hindi ka sanay, delikado. Galing ka ng Pilipinas. Oo. Nung kilala ko nga galing probinsya, walang traffic, pumunta dito na Maynila, puro bangga yung sasakyan eh. Puro UP na. Oo, kasi hindi ka sanay sa traffic eh. Ako hindi ako nagda-drive sa Pilipinas dati, dito lang ako natuto. Kung uwi akong Pilipinas, magda-drive ako, hindi ako sanay sa traffic.
delikado. Tama. Napaka-risky pag gano'n. Lalo pag manual yung dala mo, ganyan. Kasi mahirap, di ba? Oo. Mm. Kahit gaano ka kagaling dito sa Amerika mag-drive, kung hindi ka natuto mag-drive sa Pilipinas, tapos magda-drive ka pag uwi mo, napaka-risky. Matindi kasing pinahan dito sa Pinas eh. Ganyan oh. Bumper to bumper talaga kasi. Halos daliri na lang yung Ang distansya. dami na driver. Nag-apply ng jeepney driver dito sa Cavite eh. Ang galan yung side mirror ng jeep niya eh. Iba dito eh. Totoo yan. Dun sa probinsya, isang dipado ng distansya eh. Kilometro pa nga eh. Grabe, no? Sige. Yun na lang ma'am, pagka hindi ka boring, ganon. Voice record. Sige, nice meeting you. Ingat kayo dyan palagi. And thank you so much, DJ Jel. Thank you so much. Kayo din po. Chance na to. Ingat po palagi kasi mahirap yung magdadrive. Thank you so much ha. Si Miss Tony at saka si Mr. Dendo. Good luck po. Ito na lang yung ma'am. Sige. Sige. Thank you. Bye-bye. Wanted.